Ang pangalan nila na nakasulat sa harap ng kanilang kapilya, Iglesia ni Cristo. Ang nakarehistro sa gobyerno Iglesia ni Cristo. Ang ikinasasama nila ng loob kung bakit natin sila tinatawag na Iglesia ni Manalo. Kaya pagka tinatawag natin silang Iglesia ni Manalo, nasasaktan sila. Ang totoo po niyan, bago po kayo umanib sa Iglesia ni Manalo, tuturuan po kayo ng mga pandoktrina. Ang isa sa mga tagubilin nila sa mga umaanib sa Iglesia ni Manalo, huwag silang patawag ng Iglesia ni Manalo. Kaya kapag tinatawag natin silang Iglesia ni Manalo, nagagalit sila. Pero nawa sana, pansinin nyo naman ang dahilan kung bakit ko tinatawag kayong Iglesia ni Manalo. O dapat pa nga kayong magpasalamat kung tawagin ko kayo ay Iglesia ni Manalo. Dahil dati po ako diyan. Kaya kusa akong umalis o tumiwalag sa iglesia na kinaaaniban ninyo. Ano bang dahilan? Alam niyo po, kung papansinin natin ang turo, siguro papansinin ninyo. At saka yung papansinin ninyo yung nasa blackboard. Ang paniniwala ng Iglesia ni Manalo, dati, God rules forever. Kung napapansin po ninyo sa pasubo nila, God rules forever. Naging forever ba ang God rules sa kanila? Hindi po. Nagbuo po si Manalo ng church administration para gumawa ng administrative rules. Yung po bang terminong God rules at saka yung administrative rules magkatulad po ba? Hindi. Magkaiba po yun. Ibig sabihin, hindi naging forever ang God rules sa kanila. Dahil nagkaroon po ng administrative rules. Baka naman sabihin ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, saan mababasa? Anong katibayan mo na administrative rules ang kanilang sinusunod? Ganito po ang ating matutunghayan sa isang pasugo ng Iglesia ni Manalo. Para maunawaan po ninyo at maintindihan ninyo yung terminong administrative rules. Babasahin ko sa inyo ang isang pasugo issue noong January hanggang February 1991, volume 43, number 1. Ang sumulat po nito ay si Felhum V. Puentes. Ang title, Unity with the Church Administration, sa page 6. In no way should these administrative rules of the church contradict the doctrines of Holy Scripture, lest the very purpose of commissioning the church administration would have been defeated. Ito pong administrative rules ng church administration, hindi po bukang bibig ng Iglesia ni Manalo. Kukunti lang po ang nakakaalam. Ang karamihan po na bukang bibig nila, mga pasya ng pangangasiwa, mga tuntunin ng pangangasiwa. Hindi po nila bukang bibig administrative rules. Hindi po. Kaya kung minsan, sinasabihan tayo ng ibang mga kaanib, bakit daw natin binabasa to? Nakasulat eh. Saan? Sa pasugo eh. Hindi ko naman pwedeng sabihin mga pasya ng pangangasiwa kasi wala naman akong mababasa. Mga tuntunin ng pangangasiwa, wala po akong mababasa. Ito po ang mababasa. Ipinakikilala po nila na hindi po kontra sa Biblia. Huwag na po sa Biblia. Huwag na sa Biblia. Sa pasugo ng Iglesia ni Manalo na lang. Ano po ang paniniwala ng Iglesia ni Manalo na pinupront nila? Ganito ang ating matutunghayan sa isang pasugo na ito. We believe
po yung Iglesia ni Manalo, we, Iglesia ni Manalo, believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God. Ano po ang tanging batayan nila pagdating sa Biblia? Pagdating dito, ang tanging batayan nila ay Biblia. Eh bakit meron pong administrative rules? Sino po ang gumagawa ng administrative rules? Ito po yung church administration. Kaya po sinasabi nila, walang kontra o walang contradiction ng kanilang turo. Baka naman meron pang mga pasugong nagpapatotoo. Ganito po ang ating matutunghayan sa isang pasugo. Ganito po ang ating matutunghayan, letter. Ang pasugong ito issue noong January hanggang March 1994 sa page 2. Ito no. The Iglesia ni Cristo, yan nga po kay Manalo, which re-emerged in 1914 by virtue of the prophecy written in the Bible, follow such doctrines as written without addition nor subtraction. Wala daw pong, hindi daw po nila dinadagdagan, hindi raw nila binabawasan. Eh ano po yung administrative rules? Alam niyo po, ito po yung kinagugulat ng karamihan ng Iglesia ni Manalo. Kumbaga, ang Iglesia ni Manalo, pagka hindi niyo po pinansin ang kanilang pagtuturo, ang akala mo yung turo nila totoo o tama. Gusto ko pong palitawin muli. God rules hindi po naging forever. Dahil dun sa pagkakabuo ng church administration, gumagawa ng administrative rules. Kumbaga, ang nangyari po, pinalitan nila ang God rules. Ang ipinalit, administrative rules. Mas maganda po ang Biblia ang sasagot sa atin sa pamagitan po ng Isaiah 24:15-16. Ito po ang tinatanong ng karamihan. Lalo na yung mga nanonood sa atin na Iglesia ni Manalo. Huwag po kayong masasaktan. Ito po, babasahin ko sa inyo Isaiah 24:15-16. Kaya't walhatiin ninyo ang Panginoon sa silangan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kadulo-dulo ang bahagi ng lupa'y nakarinig kami ng mga awit, kalwalhatian sa matwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamahit ako sa aba ko. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisiguang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisiguwa na may lubang kataksilan. Magagara ang mga kapilya. Walang silbi sa harap ng Diyos. Kay Manalo, malaking investment siya. Kahit na ako bilang tao, inaamin ko naman magagara. Bakit? Pinagbubuhusan po nila. Diyan naghihirap yung mga membro. Galing sa mga membro o yaman ng mga membro, kinikita ng mga membro para makapagpagawa ng kapilya. Inaamin ko naman magagara. Pero wala pong silbi sa harap ng Diyos. Ang pinag-uusapan natin dito, katanggap-tanggap po ba sa harap ng Diyos? Ang mga magagarang kapilya ni Manalo, wala pong silbi. Ang nakasulat po sa harap Iglesia ni Cristo bakit ang tawag ng Diyos? Manggagawang taksil. Sino pong katuparan ng Isaiah 24:15-16? Ito po kasi ang hindi binabasa ng karamihan o hindi po itinuturo o hindi alam ng karamihan, lalo na mga kaalig ng Iglesia ni Manalo. Sino ang katuparan ng Isaiah 24:15-16? Ang magpapatutuo pasugo ng Iglesia ni Manalo, ang sumulat po si Benedicto C. Santiago, isa sa mga church administration. Ganito po ang ating matutunghayan sa pasugong ito. Volume 55, number 7, July 2003.
Ang title po nito, Pangulong Tudling para sa Kaluwalhatian ng Diyos. Ang sumulat po nito si Benvenido C. Santiago, siya po ang editor-in-chief noon. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, batid natin na pangunahin tungkulin natin na siya'y paglingkuran at sambahin. Sa katunayan, nakasahad sa hulang nagpapatotoo sa ating kahalalan na itong layo ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Sinabi ni Propeta Isaias, "Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silangan, sa makatwidbagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matwid." Isaias 24:15-16. Sino po ang nagpapatotoo na sila ang katuparan ng Isaias 24:15-16? Walang iba kundi ang Iglesia Manalo. Ang hindi lang po nila sinulat yung kalahati ng 16, Isaias 24. Ano po na ang nilalaman ng kalahati ng 16 na hindi nila isinulat para hindi mapansin? Ngunit ating sinabi, namamatay ako, namamahit ako sa aba ko. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisigaw may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigaw na may lubhang kataksilan. Paano po sila naging taksil sa harap ng Diyos? Ang taksil po kasi hindi tapat sa tipanan kung ano yung napagkasunduan. Halimbawa po, kaya ipinakikilala ko sa inyo, hindi po naging forever ang God rules sa kanila dahil dun sa pagkakabuo ng chapter administration. Ito po ang dahilan kung bakit nila ipinakikilala na si Percio Manalo, huling ministro ng Diyos. Dahil dun sa pagkakabuo ng chapter administration, gumagawa sila ng administrative rules. Batay sa Biblia, bakit sila natawag na manggagawang taksil? 5. Ang lupa naman ay nadunghan sa ilalim ng nandoon sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan. Binago nga ritong turing, sinira ang walang hanggang tipan. Ano pong ginawa nila sa mga kautusan? Sinalangsang. Kaya hindi po naging forever ang God rules. Ganyan po nilang itinuturo na si Percio Manalo, huling ministro ng Diyos. Kung minsan po, marami akong nakikitang mga comment. Ipinakikilala nila itong mga ibang tumiwalag sa Iglesia ni Manalo. Natupad daw ang Isaias 24:16 sa panahon ni Eduardo Manalo. Hindi po. Sa panahon pa po ni Peranji Manalo. Bakit? Pansinin po ninyo yung mga administrative rules ni Manalo. Pagka pinag-aralan ninyo, itinuro na nga ni Kristo. Alam niyo po, kung palabasa kayo ng Biblia, itinuro na nga ni Kristo, hindi mo na dapat gawin eh. Pero dahil sa paghahangad na kumita ng bayan. Ganito po ang ating matutunghayan. Sa 1, Kapitulo 10, talatang 12-13, pasilin po ninyo. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya mga tupa, palibas ay hindi siya pastol at hindi kanyang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibas ay hupang lamang at walang malasakit sa mga tupa. Si Kristo itinuro na niya na hindi tunay na tagapagturo ang nagpapahupa. Itinuro na niya. Kung nagbabasa ng ang mga ministro ni Manalo ng Biblia o lalo na yung chapter ministry, hindi na nila gagawin. Kaya ang ginawa po nila nagbuo siya ng ipinakikilala nilang administrative rules. Pero hindi pansin ng iba. Saan ka kumuha ng basihan para magpaupa ka? Halimbawa, yung pag-aaral sa pagka-ministry, BEM, Bachelor Evangelical Ministry. Kailan nagkaroon ng BEM? 1980. Kanino panahon yan? Panahon po ni Peranji Manalo. Nagbuo po silang tinatawag na BEM, Bachelor Evangelical, isa sa mga kurso ng New Era University. Ang masama lang po,
may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro, hindi po nila pwedeng ituro sa labas ng kanilang sekta na may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro. Exclusive lang sa mga miyembro. Minsan nga, yung mga miyembro, hindi pa nga nila alam na may bayad. Hindi nila alam na isang kurso. Kaya ang ginagawa ko po, inilalantad ko. Kasi ang Iglesia ni Manalo, hindi nila pwedeng gamitin ng Net 25 para ilantad na may bayad ng pag-aaral sa pagkaministro. At walang magtuturo sa mga ministro ni Manalo sa labas ng kanilang sekta na may bayad ng pag-aaral sa pagkaministro. Wala. Bakit? Meron po kasi silang daladalang pandoktrina. Bawat isa, meron pong doktrina. Ang lumalabas na source of income ni Manalo, pandoktrina 19, ay voluntary contribution daw. Si Manalo hanggang ngayon, sa magitan ng ministro, walang magdideklara kung anong totoong source of income niya. Pinalalabas nila, voluntary contribution. Pandoktrina 19. Itinuro na nga ni Kristo. Yung pong pasugo, bakit may bayad? Itong pong pasugong, alam niyo po, ito pong pasugong ito may bayad po sa mga miyembro. Wala pong magtuturo sa mga ministro ni Manalo na, ito, ibinebenta namin sa aming mga kaani ba? Walang magtuturo niya. Walang magsasabi sa mga Katoliko, sa mga Protestante, sa magitan ng mga ministro. Walang magtuturo. Kahit na may mga miyembro, wala. Pero ito po may bayad sa mga miyembro. Ngayon, ang akala kasi nila, ang akala ng karamihan, tayo po ay naninira, ako po ay naninira. Hindi po. Hindi po ako naninira. Ang ginawa ko po noong 1996, April 6, 1996, pinuntahan po namin ang ministro ni Manalo. Ang ministrong nakadistino nila noon ay si Paterno Sy. Alam niyo po, ginulat ako ni Paterno Sy. Hindi ba pinamimigay namin sa inyong pasugong magasin na walang bayad? Oo, pinamimigay mo walang bayad. Sa hindi mo ko pananampalataya. Pero bago mo ipamimigay ng walang bayad, magkano mong ibinebenta sa iyong mga kanib? Hindi makasagot, pipi. Asan? Ito po kasi, maraming nangangatwiran eh. Di ba meron expenses ito? Tama. Wala naman akong tutol eh. Saan kinukuha yung expenses na yan? Wala naman libre eh. Tama. Wala naman tayong tutol dun eh. Saan kumukuha ng expenses si Manalo para makapagpagawa siya ng pasugo? Sila rin mismo ang sasagot. Huwag tayo. Para maging patas. Ito po yung pasugo. Paano nakakapagpagawa ng pasugo si Manalo? At bakit ayaw niyang ilantad na ibinebenta niya sa mga kaano? Ang babasahin ko sa inyo, editor reply, ganito po ang ating matutunghayan para magkaroon po kayo ng kaalaman. The church expenses, including those for the construction of houses of worship, 2 Chronicles chapter 24, verse 12 to 14, the maintenance of these houses of worship, the sustenance of minister and their families, Galatians chapter 6, verse 5 to 6, the propagation of the gospel through print. Paano po yung pag-iimprenta? Tuloy. Radio and TV, and the assigning of minister of foreign mission are all supported by voluntary contribution. What are voluntary contribution? They are thank offerings given freely based upon the dictate of one heart. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Guided by this biblical precept, the church, those not in any way dictate or set a quota on the thank offerings or voluntary contribution of each member. Paano siya nakakapagpagawa ng pasugo? Sariling pera ba ni Manalo? Hindi. Sinasariling pera? Meron.
galing ang voluntary member? Kanino ibinebentang pasugo? Member. Sinong ginada? Member. Sinong nilolok? Member. Kaya ayaw nilang ilantad na may bayad ng pasugo. Ito pong pasugong ito, nung inilabas, 25 pesos. Ha? Yung ministro, nag-aral siya sa pagka-ministro. Nagbayad siya. Aaminin ba niya nagbayad siya? Saan kayo nakakita na? Alam niyo po, sa pagka marunong po kayo sa Biblia, ang ministro ni Manalo, kahit nag-aral yan, nagbayad yan, hindi aamin na nagbayad siya. Bakit? Bakit hindi siya aamin na nagbayad siya? Kasi ang dala niya, Biblia. Pagka dala mo yung Biblia, hindi ka aamin na nagbayad ka. Alam niyo po, lalo kung nagpapakilala kang Iglesia ni Cristo. Bakit? Babasahin ko sa inyo Marcos, Kapitulo 4. Pasilin po ninyo, kung bakit ayaw nila, sa kabila po na ang pag-aaral sa pagkaministro sa Iglesia ni Manalo may bayad, bakit ayaw nilang aminin? O bakit hindi nila ituturo sa labas ng kanilang sekta? Dapat ipinagmamalaki nila. O sa aming reliyon o sekta, ang pag-aaral sa pagkaministro may bayad na. Yay! Amen! Hallelujah! Hindi po. Itinatago yun. Bakit? Paano mo babasahin ng 4:11? Babasahin ko sa inyo. Kung bakit? Ito po yung katangian ng mga tunay na tagapagturo sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo. 4:11. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makahalang ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nasa labas. Ang lahat ng bagay ay ginagawa sa magitan ng talinghaga. Paano mo sasabing kaloob kung nagbayad ka? O paano? Kaya ang Iglesia ni Manalo, hindi po nila pwedeng aminin. Kaya tanungin ko si Paternos bago mo ipamimigay ng walang bayad ng pasugo magasin, magkano mong ibinebenta? Hindi makasagot pipi. Ay bakit? Kasi po, alam niyo po, ang Iglesia ni Manalo, hanggang ngayon, ito po, ang source of income nila, palalabasin nila, voluntary contribution lamang ang kanilang source of income. Nasan yung eskwelahan? Nasan yung hospital? Nasan yung arena? Nasan yung lahat? Ipinagbabab. Kasi po ang ministro, parang kabayo lang. Pagka ginagamit sa kalesa, nilalagyan ng bukado, nilalagyan ng renda, hanggat hindi ipinatuturo sa'yo, huwag mong ituturo. Kailangan kasi, pagka nagloloko ka ng tao, palalabasin mo kasi ang tunay na Iglesia ni Cristo. Ipapakilala mo yung tunay na Iglesia ni Cristo. Pagka tinanong ka, kayo ba ay Iglesia ni Cristo? Na pag-aari ni Cristo? Bakit? Ano bang katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo batay sa Iglesia ni Manalo? Ganito po ang ating matutunghayan sa isang pasugo ng Iglesia ni Manalo mismo. Mapasinin po ninyo yung pagtuturo ng Iglesia ni Manalo. Bakit? Galing kasi ako dyan Kaya alam ko, kabisado ko. Ano bang katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo batay sa Iglesia ni Manalo? Ganito po ang ating matutunghayan sa isang pasugong ito. Ano bang katangian? Ang babasahin ko po sa inyo, random note, how expensive is the way to the Catholic heaven. Ang pasugong ito, volume 46, number 5, May 1994. Sa page 17. Ano po ang katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo pagkatapos ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo? Sila po mismo ang nagpapatutuwa kung anong katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo pagkatapos ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. The Christians, God's people in the latter times are agonized to give as much as their heart can cheerfully give, for God loves a cheerful giver. Luke chapter 10 verse 7 state that the laborer is worthy of his hire, but states in what is your consists of food and drink when he goes on missionary journey.
There is absolutely nothing. Ulitin ko po. There is absolutely nothing in the Bible that specifies this for specific religious services. Ulitin ko yung muli. There is absolutely nothing in the Bible that specifies this for specific religious services. Ang Iglesia ni Manalo po, kung ano po yung turong ipinatuturo, halimbawa si Manalo, ipinatuturo niya doktrina, magpaturo po kayo ng pandoktrina 19. Tanungin niyo lang, kung pwedeng gamitin na puhunan o kapital ang voluntary contribution para kumita ka ng bayad. Kung tama na igigisa sa sariling mantika ang mga miyembro. Kung tama, pinakakain ka na from voluntary contribution. Kung tawagin ni tulong, bakit hindi ka pa magtuturo ng libre? Bakit nagpapaupa ka pa? Sa kabila na nabubuhay ka sa pamagitan ng limos. Alam niyo po, ang Iglesia ni Manalo, wala lang tumututol ng lantaran. Alam niyo, mas maganda pong lantaran sa Pilipinas maghayag ng ganito. Kaya lang, ang pinalakas ni Manalo, yung pwersa niya sa gobyerno. Karamihan sa mga ahensya ng gobyerno, mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Yan ang hindi napansin ng mga politiko. Pero ngayon, inaalis ng unti-unti ang mga miyembro niya. Dahil alam nila, sa pamagitan ng ganyang ibig sabihin, si Manalo kasi, sa panahon ng eleksyon, nakakahingi siya ng pabor. Na ilalagay na ipipwesto niya yung mga miyembro niya. Na hindi nila alam na isang paraan ng pananakop sa gobyerno. Sinasakop nila ang gobyerno sa pamagitan ng paglalagay ng mga miyembro. Kasi ang layunin ni Manalo, sakupin ng gobyerno. Hawakan ng gobyerno. Kaya po, nakakatakot pong lumantad sa Pilipinas. Pero masarap pong lumantad kung parehas ang gobyerno. Eh ang problema, lahat ng nakaupo, kaanib ng Iglesia ni Manalo. Kaya po sabi nila, alam niyo po yung pagiging Iglesia ni Cristo. Sa tunay na Iglesia ni Cristo, bigyan ko kayo ng idea. Ito po si Cristo ulo. Yung po tinatawag na Iglesia, follower. Titigan niyo saan lumulugar si Manalo. Si Manalo, nakapagbuo siya ng charter ministry. Nasa katawan ba siya? Ano ba ang katawan o iglesia? Kung minsan hindi naintindihan ng iba, patay na rin sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo. Huwag tayo. Isang pasugo po. Paano po ba ang pagiging Iglesia ni Cristo? Batay na rin sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo. Ganito po ang ating matutunghayan sa isang pasugong ito, January hanggang March 1994, para maintindihan po ninyo, maikukumpara. Therefore, those who listen to the teaching of Christ became His follower, His disciple, or His sheep. They make up the Church of Christ. Kapag ka po pinakinggan mo yung teaching of Christ, became His follower, wala kang karapatan na gumawa ng church administration para gumawa ng administration. Follower ka eh. Pero pwede po bang maging ministro sa loob ng tunay na ito? Pwede. Magiging tagapagturo ko lang, Colosas 1:25. Pero wala kang karapatan na mag-create o magbuo ng chapter administrative para gumawa ng administrative rules. Na ang gagawin mo pa mga aral ng demonyo. Kaya sabi ko nga kanina, lantaran, Iglesia ni Manalo, lalabas niya, Iglesia ng demonyo. Follower eh. Teaching of Christ. Ay, teka muna. Yung teaching of Christ, kanino ba? Kay Kristo ba? Sa tunay na iglesia ni Kristo, si Kristo, siyang ulo, siyang katawan, siyang tagapagligtas, siyang tagapamagitan. Nakakagawa ba ng sariling teaching?
Ang babasahin ko sa inyo, aklat po ng 1, Kapitulo 7, talatang 16, pakinggan po ninyo. Dahil sinusubaybayan po tayo ng karamihan, lalo ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. 7:16. Sapagkat sinagot nga sila ni Jesus. Ito no, 16. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kristo, kinikilalang ulo, tagapagligtas, tagapamagitan, Panginoon. Pero ang turo niya hindi kanya. Sino nagturo kay Manalo na magbuo ng chapter administration para gumawa ng administration? Alam niyo po si Manalo, ang tinutukoy ko Manalo si Peralta Manalo, para po hindi siya kalabanin, pati yung kanyang iuupong anak, hindi sila kalaban, gumawa ng 10 utos eh. Huwag lalaban sa pamamahala. Kung mapagpansin po kayo, dito sa pasugong ito po God rules forever, nasa pasugo ng Iglesia ni Manalo. Administrative rules, nasa pasugo rin ang gumagawa sa administration. Pasinin po ninyo, pagkatapos ang turo nila, huwag lalaban sa pamamahala. Babasahin ko po sa inyo, ito pong ika-10 utos na ginawa ni Manalo, kumukontra po sa Galacia, Kapitulo 1, talatang 9, 8-9. Pasinin po ninyo kung bakit kumukontra yung turo ni Manalo ng ika-10 utos niya. Ganito po ang ating matutunghayan. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang ating sinasabi ngayon sa 9. Mas maganda po basahin natin ang 8. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwit. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Pasinin po ninyo, nananatili bang God rules? Naging forever bang God rules? Napalitan ng administrative rules. Kung wala lang po tayong matibay na ebidensya, sa oras na ito, puputaktahin ka ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Kailan mo itatakwil? Bate sa pagturo. Pagka nagturo siya ng iba sa kanyang itinuro, kumbaga, kinontra niya ang kanyang turo. Anong turong itinuturo nila? God rules forever. Papalitan pala nila. Dapat hindi nila nilagyan ng forever kung papalitan nila ng administrative rules, ang God rules. Alam niyo po, sa tunay na Iglesia ni Cristo, sa tunay na Iglesia na pag-aari ni Cristo, wala pong magbubuo ng church administration para gumawa ng administrative rules. Wala po niyan. Alam niyo po kung bakit. Ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng 1, Kapitulo 8, talatang 31. Pasilin po ninyo. Sinabi nga ni Jesus sa inyo, sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad. Alam niyo po, pagka-administrative rules na ang sinusunod ninyo, hindi na po kayo Iglesia ni Cristo, na pag-aari ni Cristo. Kahit na ang pangalan ninyo, kahit na nakalagay sa harap ng kapila sa Reso, kung ang sinusunod ninyo, administrative rules, nagawa ng church administration, kaya hindi po kayo Iglesia ni Cristo. Kahit na ang pangalan ninyo, Iglesia ni Cristo, hindi po basihan ng pangalan. Pagka sinabi kung ang pangalan, lahat man nagpapakilalang Iglesia ni Cristo, katulad ng Mormons, Church of Christ, or what? Madami po na. Masasabi mo bang Iglesia ni Cristo sila? Hindi. Kung mo ang pangalan ninyo, Iglesia ni Cristo, Iglesia hindi. Kaya kailangan pag-aaralan yung mga turo, mga aral. Sa tunay na Iglesia ni Cristo, wala po kayong kikilalanin na huling sugo. Sa tunay na Iglesia ni Cristo, wala po kayong kikilalanin executive minister. Tandaan ninyo,
Sa isang araw ay papaksa po na. Wala pong kami mga church administration kami, kagawa kami ng administrative rules. Alam niyo po sa Iglesia ni Manalo, 13 years ang pagmiministro. Pagkatapos, dadaan pa sila sa tinatawag na ASPOM. Yung pong ASPOM ang nag-create ng rules dyan, mga church administration. Sa isang araw, ipapaksa natin yan. Ito po ang aking paksang na ipaksa sa inyo kung bakit ang tawag ko sa kanila Iglesia ni Manalo. Dapat pa nga silang magpasalamat na Iglesia ni Manalo dahil ang sinusunod po nila hindi na dapat gawin, ginagawa po nila. Katulad ng turo ni Kristo, 1 Kapitulo 10, talatang 12-13, ang upahan. Kaya lang, hanggang ngayon po kasi, walang magtuturo sa Iglesia ni Manalo sa labas ng kanilang sekta. O hindi nila pwedeng gamitin ng Net 24. Ang pagmiministro sa aming reliyon, may bayad. Ang pasog, binabayaran ng wala akong magtuturo niya. Pero hindi mo naman pwedeng sabihin itinatago, ginagawa ng mga membro. Ganyan ko pong inilalantad na ang sinusunod ninyo church administration sa pamagitan ng mga administrative rules. Alam niyo po, binasa ko kanina ang Isaiah 24:16. Meron akong muling babasahin. Ikalawang Pedro, paborito ng Iglesia ni Manalo to. Ikalawang Pedro Kapitulo 2, talatang 21 hanggang 22. Pasinin po ninyo, mga talatang babasahin ko. Ikalawang Pedro Kapitulo 2, talatang 21-22. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kabigang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalog sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Ayaw nilang sundin ang God rules. Gusto nila administrative rules na gawa ng Iglesia ni Manalo. Ito po ang aking paksang naipaksa. Maraming salamat sa inyong lahat.